Hey guys, welcome to my channel. So, Sunday ng umaga ngayon. Time check, 8 a.m. Sa Pilipinas, 9 p.m. ng Sunday. Okay, so kagigising ko lang kanina, pag-check ko ng mga comment section. May nag-comment doon sa video ko na sinasabi, sir, anong reaction nyo sa viral ngayon? Okay, so kanina, hanapin ko na nga lang. Okay, yan. Yan. Saan na yun? Yan, binigyan niya ako ng link. Anong reaction mo boss, anong reaction mo dun sa nangyaring shootout kanina? Actually, hindi yan shootout eh. Shooting incident yan sa Antipolo. Kasi shootout, ibig sabihin, parehas may bumabaril. Doon sa Antipolo Rizal, boso-boso, viral sa FB ngayon, mukhang road rage. Talagang road rage yan, road rage. Kanina, binabasa ko yung mga comments, no? Parang nakita ko nag-comment si Doc Flores doon. Sayang hindi ko na, ang bilis kasi mawala. Tapos ngayon, pagka kiniklik mo yung link, kunyari, may notification ka na may nag-reply sa comment mo, ibang video na yung pinapakita. Tapos, merong warning yung video. Kaya sabi ko, paano kaya ito ipipresent na hindi tayo madadali ni YouTube? No? Sabi ko, sige, gawan ko muna ng reaction video na hindi ko pinapakita yung video. Lalagay ko na lang yung link. Bahala kayong maghanap. Nandiyan na yan. And then, I will try na gagawa ko ng video na kahit i-restrict ni YouTube para mapakita natin. Okay, pag-usapan natin. Actually, nag-message din si Paul sa akin, no? Asar na asar si Paul. Sabi niya, paano mo naman pagtatanggol na responsible ng mga pasensya na kayo, kusot-kusot damit ko. Paano mo pagtatanggol na responsible gun owners? Pero tignan mo naman Bluetooth mode. Diba? Bluetooth connected. Well, yan nga sinasabi ko sa inyo eh. Meron kasing paniniwala sa Pilipinas. And may mga naniwala naman sa gobyerno, lalo na sa mga restrictions ng PNP, na pag kayo, nag-seminar kayo ng gun safety seminar, safe na kayo. O, taas ang kamay, sino na naniniwala na gano'n? Na pag nag-seminar kayo ng gun safety seminar, safe na kayo. At pangalawa, pagka naipasa mo yung neuropsychiatric test, very high-polluting words, lalo na sa mga non-medical personnels, non-medical people, layman personnels. Hay, neuropsychiatric test, ang ganda niya, maganda pakinggan sa high-tech yan. Pag naipasa mo yan, you're a sane and karapat-dapat na individual na magmay-ari ng baril. Sa Pilipinas ko lang narinig yan eh. Diba? Sa Pilipinas, kasi let's face it, madaling dayain yung neuropsychiatric test. Diba? Magbait-baitan ka lang. Hindi mo naman talaga ipapakita yung masama mong intention. Ba't ko ito dinidiscuss? Kasi magre-relate yan dito sa road rage. Bakit niya nagawa yon? Diba? Tanongin niyo yung sarili niyo, bakit niya nagawa yan? May nag-comment nga kanina malamang hindi yan umattend ng gun safety seminar. Kasi pumutok siya kung lang, hindi niya alam yung target behind. Sa tingin niyo, hindi siya umattend? Paano siya nakakuha ng certificate niyan? Di ba requirement yan para magkalisensya ka ng barel? So we are assuming na lisensyado yung barel kasi maganda naman yung sasakyan niya, no? SUV, mahal yan, million yan. So, siguro kaya niya magpalisensya. Ina-assume lang natin, no? Kasi puro haka-haka lang naman to. I don't expect na mag-agree din kayo sa mga sa mga ideas ko. Okay? So, yan. Hindi niyo na pwedeng sabihin nyo na hindi siya umattend ng gun safety. Kasi basic requirement yun sa LTAP sa Pilipinas eh. Basic yun eh, hindi ka pwede. Diba? A few years ago, siguro, matagal na panahon na yun, may napanood akong palabas sa Discovery Channel, paano daw iiwasan ng road rage. Maganda to i-share sa inyo. Yun, nagdadrive sila, tapos merong tumabi sa kanya, pinagmumura siya, tapos bibigyan ka ng option. A, ano daw gagawin mo? Number 1 option, ignore, deadmahin mo siya. Number 2 option,
Mag-sorry ka kahit di kanya naririnig. Alam mo naman nila yun pag nagsusorry ka, di ba? Pangatlo is magalit ka rin, marahin mo siya, ganyan. So, 3 option. So, yung mga sumagot ng i-ignore mo yan, wag mo daw gagawin. Kasi lalo yan mag-iinit ang ulo. Lalong sasabog siya pag hindi mo siya pinapansin. So, the best answer doon yung yung mag-sorry ka na lang. Sir, sorry. Diba? Ako, minsan nagkakamali din ako sa pagdadrive eh. Like nung isang araw, hindi ko alam na merge pala, nasa alanganin ako. Buti pinagbigyan ako nung nandito. So, gumanon lang ako, taas lang ako ng kamay. Hi Hitler. Hindi. Sabi ko, sir, sorry. Kailangan ko pumasok. Diba? Mga ganun. Makikita naman nila yung reaction mo. Sabi nila sa Discovery Channel yun ha. Kaya ako sinabing Discovery Channel kasi scientific tong basihan na to. Mga psychiatrist, psychologists ang nagsuggest. No, yung demeanor mo daw, yung itsura ng mukha mo pag humihingi ka ng paumanhin, made-de-escalate yung yung problema. Anyway, so balik tayo dito, no? Definitely road rage to kasi nasa kalsada. Although hindi natin nakita yung actual na road rage. So hindi natin papakita yung video guys kasi alam niyo naman si YouTube. Ayan, Babala, asawa ni Babalu. Road rage 'yan. Okay? So, gusto ko mag-concentrate tayo sa mga comments. Kasi marami tayong matututunan dito eh. Okay? Tapos, gusto nyo, i-play ko din yung video habang para marinig nyo. Okay? Todo. Wala na. Okay. So, kukwento ko na lang play by play. Ito yung part na paalis na yung shooter na nakasakay sa SUV. Sumisigaw, harangan mo, may baril. Anong gagawin mo dyan? Hindi, baka barilin ka niyan. Kita nyo naman kung nando sa video. Lahat na pinagbabaril niya. Pati yung tumatakbo na pag-usapan na nga lang natin, diretso. Okay, so may nagtatanggol guys, Sabi, delikado yung mga riders na to. Baka kasi sabihin, self-defense. Baka daw case ng self-defense to. Kasi kinuyog nila pinagtulungan nila yung SUV driver. Pinanood ko rin, 2 part yan So isa yung actual na nagkabarilan na. Pangalawa, yung nagsusuntukan pa sila. So dun sa first part, pinagtutulungan ng 2 rider, ayoko sabihin kamote rider, may mga nagko-comment baka naman masyadong bias pag hindi naman natin alam yung istorya, di ba? So 2 rider, pinagtutulungan nila, naka-helmet sila, syempre, protection nila yan hindi sila masasapak sa mukha. Lugi nga naman doon yung SUV driver. So, sabi, baka yan, case ng self-defense kasi pinagtutulungan di ba? Sana nabasa ko yung yung comment ni Doc Lawrence, hindi ko nabasa Pero common sense kung ano lang pasensya na, nag-allergy ako. Allergies. Kasi pollen season ngayon. Anyway, ganito yan, nagsusuntukan, nakuyog nila, yun yung first part. Tapos mapapansin nyo, dun sa video na yon, dun sa first part ng video, yung anak ng SUV driver na babae, dalagita, parang dalaga na. Sumusunod sa tatay niya, binibidyo sila. So, yung pamilya ng SUV driver, may isa pa, may kargang bata. Hindi ko alam kung yaya yon or baka yaya kasi hindi umaawat Lumabas din ng sasakyan. Tapos, nandun din sunod-sunod. So, yung anak niyang babae na dalagita, nagbibidyo, sumusunod. Okay? Crucial yung information na yon kasi doon sa part 2 ng video, naawat na sila. Tapos alam nyo ginawa nung SUV driver? Sinapak niya yung isang rider. Tapos bumunot siya. IWB, inside the waistband. Inside the waistband ba? Tama naman Tama ba? Sandali. Para sigurado, baka mamaya may mag-comment Yan, siya yung nanapak. Tama. Inside the waistband, bumunot siya. So, doon pa lang na ako, di ba? Hindi naman legal ang IWB sa Pilipinas ngayon. Ayan. It will hurt our cause.
mga pro-guns, kasi meron tayo dito, pasaway. Talaga yung pagka-pasaway niya, tinodo niya na, lahat ginawa niya na. No? Una-una, gun ban ngayon. Yan, so isa mga nagtatanggol, sabi, baka ano yan, baka kaso to ng self-defense kasi pinagtutulungan ka na eh. So kailangan sagutin muna, bakit gun ban, may dala siyang barel. Tapos pangalawa, naka-IWB ba? Meron naman siyang bag, pero hindi niya doon nilagay. Okay? So yun, binayolate na naman niya yung pagkikerry sa Pilipinas. Kung sakaling meron siyang exemption. Sabi ng iba nagko-comment, may exemption yan, mayaman yan eh. Malamang na gano'n yan, may exemption. Na-approve yan, malamang. Yung pa isang tanong ko talaga sa gun ban, ano pa talagang purpose niyan? Ano epekto niyan? Nababawasan ba yung krimen o na-encourage? Kasi yung mga masamang tao lang nakakapag-carry, yung mga malalakas ang loob. 'Di ba? So, doon pa lang, alam ko na hindi mabuting tao to kung wala to exemption at nagki-carry. Hindi siya RPG, hindi siya responsible, Pinoy gunner. Hindi siya responsible. So, yung pagiging responsible gun owner, hindi yan na-achieve dahil umattend ka ng seminar. Dahil umattend ka ng seminar, umattend ka ng neuro, nag-comply ka eh. Sabagay, if you think about it guys, pati yung mga masasamang tao, gagawin din yan. A-attend din ng seminar kasi di ba sabi ko magbabait-baitan. May nag-comment kanina sabi, isa rin na ba ganyan talaga, pagsisisihan mo yan habang buhay. Pagsisisihan mo yan habang buhay. Sabi nung isa, mukha namang hindi siya magsisisi, mukhang masama ugali talaga niya. Kita mo, lahat pinagbabaril. So, nag-comment ako doon kasi sabi ko, mukha nga, no? 'Di ba sabi ko sa inyo, nagturo ako ng ethics. Ang unang tanong first day of class is man inherently good or inherently evil? Pinanganak ba tayo masama o pinanganak tayo mabuti? Yun muna ang dapat natin masagot. 'Di ba? So, sabi ko, etong taon to, masama talaga to. Hindi pwedeng sabihin na na nagpadala lang sa galit. Masama talaga yan. Okay? Bakit? Kasi alam mo na ang gunman, magdadala kang barel. Tapos suntukan lang, makikipagbarilan ka. Tapos, wala kang pakialam kung sino yung madadamay. Ang dami mong binayolate. Know your target and what's beyond your target. Pati anak mo, na barel mo. Yung anak na dalaga, yung nagbibideo, no? Sinom ko pa Ilang beses ko pinanood to Napayo ko So, may nagsabi na baril lang daw sa paa. Sabi ko, hindi yan sa paa. Hindi ka mawawala ng malay kung binaril ka sa paa. Malamang sa tiyan yan or sa dibdib. Baka tiyan, kaya hindi gano'n nagbi-bleed. Kaya napaganon siya. No? Nawala ng malay Sa paa ba, mawawalan ka ng malay. Baka magkakawag pa yan habang binubuhat siya. Hopefully, hindi fatal yung shot. Pero, nawala ng malay. Nako, delikado. Delikado yan. So, hindi pa natin alam kung ilan yung matitegi. No? Sana, hindi naman. Pero sa dami ng pinakawalan niya, indiscriminate firing Yung, pasensya na kayo kasi wala tong script tsaka biglaan. Yung mga nagko-comment na, tapusin ko na pala yun. Sabi ko, yung inherently good or inherently, kung talagang masama siya at nagbait-baitan lang siya para makakuha ng barel. And ngayon, eto na, nagkaroon na ng pagkakataon na ilabas yung kasamaan niya. Yan, nilabas niya. 'Di ba? Minsan siguro may mga kaibigan din kayo na sabi niyo, "Ay, hindi ko alam na ganoon siya." Hindi, ganoon talaga yan, tinatago niya lang. Ngayon lang niya lang nailabas. 'Di ba? Kasi naisip ko nga kanina kung ikaw pinagtutulungan, mga rider, suntukan lang naman. 'Di ba? Suntukan lang naman. Ano kung mabugbog ka? Hindi ko sinabi magpabugbog ka, 'di ba? At the end, ikaw ang biktima at sila ang makukulong, sila mawawala ng trabaho. O ngayon, baliktad, ikaw ang makukulong, no? Pati anak mo, nadamay pa. Grabe, Nagtataka nga ako dun sa isang part yung paalis na siya, nakaharang yung binaril niyang rider, patay. Binuhat niya pa Sabi ko, pinatay mo na yung tao ayaw mong sagasaan. Baka ayaw niya lang madumihan yung sasakyan niya, ayaw niya malagyan ng dugo. I don't know. Parang bang nakakapag-isip pa siya no? Nakakapag-isip pa siya Ibig sabihin, alam niya yung ginagawa niya. No? Sabihin mo nang galit siya, galit.
Diba? Parang, isa pa nag-comment, may nag-comment pa, sabi, dapat daw, wag pahawakin ng barel, wag payagang magkabarel yung mga taong maikli ang pasensya. Well, how do you know that? How will you know na maikli ang pasensya ng isang tao? Anong test ang magsasabi na maikli ang pasensya niya at mahaba ang pasensya niya? Minsan nga, kung sino pa akala mong bait-baitan yun pa yung pag nagalit, sobra Actually, ako nga may history na may mga nakaraan pagkakataon na akala nila, ay, mainitin ulo niya, mainitin. Yeah, mainitin ulo ko. Siyempre, alam mong inaagrabyado ka, alam mo, magbait-baitan ka pa. Diba? Pero dapat alam mo pa rin yung tama at mali. Yun alam mo pa rin tama at mali. Kaya, babalikan ko yung kwento ko Pag ako nagkikerry ng barel, the opposite guys. Pag ako nagkikerry ng barel, mas pasensyoso ko. Bakit? Kasi alam kong mag-escalate yan Pag hindi mo na-control yan, at ginamit mo yan sa maling paraan, malaking problema. Di ba sabi ko sa inyo, may na-encounter akong racist dito sa Bass Pro Shop. Puti na clerk. Galit na galit ako. Galit na galit talaga ako. Sobrang galit ko, iniwan ko siya. Bakit? Kasi pag kinapagkumpronta pa ako, may dala akong baril Tapos nung kinuwento ko sa misis ko, yung misis ko galit na galit, sabi niya, balikan natin, kausapin natin. Sabi ko, hindi. Sabi niya, bakit? May dala akong baril alam niya, iwas na lang. No? So, yun yung mga binabasa kong comment, no? Tapos may isa pa nag-comment. Sinagot ko, shout out naman kay Sir. Si Jamie Natividad. Tapos binabasa ko yung mga comments niya Ano pala siya? Retired police sa Pilipinas. Kaya pala, maabi ko, ba't mga law enforcement sa Pilipinas? Usually, mga anti-gun. Ang sabi ba naman pag nagdadala ka daw ng baril, nag-iiba daw yung pag-iisip mo. Sabi ko, ano yan? Yung parang sinasapian? Talaga? Meron talaga silang paniniwala na gano'n, na pag ikaw may dalang baril, nag-iiba ka. Nagiging road rager. Hindi yan totoo, guys. Kasi ultimo police din, di ba? May mga nasasangkot din sa barilan. Anong tawag yun doon? Di ba? Hindi. The fact is, sasabihin ko na sa inyo ang aking honest opinion about this. The fact is, may mga tao talaga na masama. Yung iba, minsan, nagbabait-baitan kasi walang pagkakataon para ilabas nila yung kung gaano sila kasama Di ba? Or, yung line, kinocross nila yung bad versus good. Depende sa pagpapalaki nila yan, depende sa psychology sa kanila yan, no? Nung lumaki sila. And ang tanong dito, sa dami ng tao dyan, ilan dyan yung may baril? Ilan dyan yung may baril? Dami tao. Di ba isa lang? Yan ang sinasabi ko sa inyo, guys. Pag yung baril, pag yung mga mabubuting tao, dinisarmahan nyo, at ang natira lang, yung may masamang puso, yung dark soul, ano sa tingin nyo mangyayari? Kasi sa tingin nyo, kung yung mga riders may dala din na baril, sa tingin nyo bubunot to? Sa tingin nyo bubunot siya? Hindi yan bubunot. Di ba? So, sasabihin na naman ng anti-gun people, so ang solusyon mo pala, lahat bigyan ng baril. Yes, nakita mo nyo ba kung paano niya pinagbabaril yung mga tao doon, pati yung mga hindi niya kaaway, wala siyang pakialam. Kasi siya lang ang may baril Hindi nga siya nagtago, wala siyang cover Bakit? Wala namang babaril sa kanya No? Ako, ito sinishare ko na sa inyo, bahala kayo kung ayaw niyo maniwala, no? This is from a Filipino na tumira both sides. Alam ko yung gun laws on both sides. And sasabihin ko sa inyo dito, no, kung saan ako nakatira, nasa Texas ako, hindi mo pwedeng gawin yan. Bakit? Kasi baka may pumutok sa'yo sa likod Kasi justified na yun, namamaril ka, pwede ka na nilang putukan. Diba? So, pinagbabaril niya, no? So, yun, tignan nyo yung isang factor na yun. Na pag yung baril, nandun lang sa kamay ng masamang tao, anong mangyayari? Para kayong fish in a barrel. Na, pipiliin ko kayo sinong walang puputok sa akin Alam niya walang puputok plus gun ban pa. Talaga silbi talaga niyang gun ban na yan? Na-prevent ba yan ng
Maski yung mga pulis, sa tingin nyo, na-prevent ba nila to? Hindi yan na checkpoint eh. Sa dami ng tao sa Pilipinas talaga, checkpoint mo isa-isa. Hindi yan, papogi lang yan. Parang ano lang yan, virtue signaling lang yan. Sabihin ng gobyerno, may ginagawa kami. Pero, lahat ng sulok ng kalye, ma-check mo? Hindi. Sabi ko sa inyo, tignan nyo, panoorin nyo yung video na to at pakinggan nyo yung sinasabi ko. Sa dami ng tao dyan, pati yung mga dumadaan, sino lang ang may barel? Yun lang, yung violator lang ng gun ban. Diba? Nag-IWB pa. Okay, ano pa? Ano pa yung sinasabi? Kailangan daw talagang siguruduhin na yung pag-iisip daw ng mga bibili ng barel, ganyan-ganyan. Talaga? Sige, paano? Di ba may neuropsychiatric test na sa Pilipinas? Anong nagawa nun to prevent this? Hindi yan mape-prevent yan. Sabi ko nga, hindi madedetect ang evil. Ang kasamaan, hindi yan madedetect. Kahit anong pang test na sabihin nyo, kahit ang ganda-ganda pakinggan, neuropsychiatric test. Yung mga Pinoy na wala sa medical field, manghang-mangha Akala nila, okay, responsible na ako. Talaga. Yung kasama mo, nag-test din yan ng neuropsychiatric test. Pinasa niya rin. Yan. Nakagit-gitan ng mga, ng mga riders. Binaril niya lahat. Isa pang comment ko, sabi, kung bumaril yan, isang kamay, ganyan siya, talagang indiscriminate. To the point na hindi lang yung gusto niyang target ang tinamaan. So sabi, talaga yan, hindi yan nagpa-practice, hindi talaga sabi mo, hindi mo talaga makokontrol lahat Hindi mo siya, yung si Juan Pedro na masasalubong mo, hindi mo yan malalaman kung nagpa-practice o hindi. So, ikaw dapat na mag-practice. Ikaw ang armed. No? Ikaw. Ano ba yan? Kaya mong pigilan to kung nandyan ka mismo. Diba? Kasi yung police, sabi mo na yung police ang darating yung police, wala na. Tapos na yung boxing. Diba? May sabi pa nung nagbi-video. Tumawag kayo ng police. Ano magagawa ng police? By the time na dumating yung police, traffic pa sa, yan sa Marikina, Novaliches, kung saan pa yan, wala na, nakauwi na yan o nagtatago na yan. Baka nasa Timor-Leste na yan. Mayaman Diba? Meron talaga ang gusto kong sabihin dito guys, yung sana na-expose na dito yung kamalian ng gun ban. Walang purpose yan. Hindi yan napipigilan ng krimen. Na-encourage pa nga Kasi kung sino yung masasamang tao, sila lang talagang nagdadala. Kasi alam nila against the law, gagawin pa rin nila. No? Nag-inside the waistband pa. Tapos know your target and what's beyond your target, binilate. 'Di ba? At saka yung usapin ng pala dito, self-defense. Let me know, comment down below sa tingin nyo, is this a case of self-defense or may mga nagtatanggol sa mga riders kasi dun sa driver kasi pinagtulungan daw siya ng rider. Talaga, paano mo ipapaliwanag sa korte na yung isa hinabol niya pa, nagre-retreat na, pinagbabaril niya pa, tapos may mga tao pa na nadamay. Self-defense ba tawag doon? Yung bumagsak na, yung first shot niya, tinuluyan niya pa yata yan No? Nakailang putok pa siya doon Self-defense ba tawag doon? Nandun na ako sa pinagtutulungan kang suntukan. Sasabihin ng iba, pwede ka mamatay sa suntukan. Pwede ka mamatay sa suntukan. Kaya dapat de-escalate. Huwag kang makipagsuntukan. Kung alam mong madedehado ka, alam mo na, dalawa sila dalawa sila At saka may iba pa mga riders doon, hindi mo alam kung may kasama pa. Kainin mo yung pride mo. Alam mo na Tapos alam mo may baril ka na magagamit mo yan. Ikaw pa yung nanuntok, siya pa yung nanuntok nung naawat na. Kasi may part na naawat na Yung second part. Yun ang medyo kaduda-duda sa self-defense. Sabi naawat na yan tapos siya pa yung nanuntok, pinagsusuntok niya pa. Tapos bumunot siya pagkatapos siya suntukin. Paano mo ipapaliwanag yung self-defense? Nandun na tayo dun sa first part na pinagtulungan siya. Bakit? Kasi matapang din siya, bumaba siya ng sasakyan, dapat di ka bumaba ng sasakyan. Yung mga minor na accident, nagasgasan yung mamahalin mo sa sasakyan, no? Kaya niya i-repair sa talyer. Gumastos ka ng konti, ngayon, gagastusin mo ngayon. Sira buhay mo, wala kang trabaho,
Ha? Di ba, nakwento ko na rin to dati, doon sa hindi pa nakakaalam, nung bagong-bago yung Ford Explorer namin. Nagda-drive kami dito sa sa Fry Road. Mabagal lang ang takbo dyan kasi traffic. Bigla ba na may bumangga sa likod namin? Kakarag-karag na lumang model na Honda Accord. Mga Meksikano, hindi nag-English. Naka-inside the waistband ako nun. Tapos yumuko pa ako. Malamang nakita nila yung baril ko kasi tinignan ko yung gas-gas eh. Tapos nung nakita ko sila, na mga salta sila, hindi ko maintindihan eh. Napailing na lang ako, tapos umalis na ako. Bakit? Kasi may baril ako eh. I advise you to do the same. No? At saka yung mga minor na problema niyan, huwag nyo nang palakihin. Huwag nyo nang palakihin. Walang mangyayari dyan sa galit nyo. No? Mas maganda kainin mo na lang. Take it as a loss. Nagasgasan ka o bumili ka ng scratch remover o pambuffer. Kesa ganito, ang laking nito, problema. Pinakamalupit dito yung anak niya yun. Anak niya yun, yun yung nagbi-video sa first part eh. Paano may papaliwanag sa asawa mo o sa mga kamag-anak nyo? Or iba pong pang anak na ikaw nakabaril sarili mong anak. Sana mabuhay. Pero delikado, tingin ko dyan delikado kasi nawalan ng malay. Sana hindi tinamaan sa puso. Kaso hindi naman nagbi-bleed. Baka stomach. O baka nag-internal bleeding kaya hindi nagbi-bleed. Hindi natin alam. No? Hopefully hindi ma-sensor ni YouTube tong reaction video na to kasi hindi ko naman pinakita yung actual video. Pero ilalagay ko yung link. Hanapin nyo na lang. Minsan kahit may link ka, ibang video ang pinapakita ni FB. Sinesensor yung video. Nakakabuisit talaga tong Hindi naman natin pinapanood yan dahil gusto natin ng violence. Pinapanood natin yan dahil gusto nating matuto sa kamalian ng iba para hindi maulit. 'Di ba? Ito ang ginagawa natin. Kaya rin tayo gumagawa ng mga reaction videos. No, so may mga nagko-comment pa bago tapusin to. Ay, marami na ako kasi ako naka-encounter ng mga kamote riders, ganyan, mga pasawayan, Well, sabihin mo ng pasawayan, sabihin mo ng nagasgasan yung mamahalin mong SUV. Sabihin mo ng napipi yung bumper mo. Mukhang hindi naman pero kung just in case. Worth it ba? Yung nangyari? Yung pagbaril sa anak mo, malamang makukulong ka nito. Sabi nga nila, as a gun owner, pag ikaw, na-filean ka ng kaso, yung paglaban mo pa lang sa korte, talo ka na nun eh. Kasi oras mo, bayad sa lawyer, tapos yung stigma, mawalan ka ng mga kaibigan, mawalan ka ng mga kamag-anak, talo ka na. Kaya iwasan mo yan. Last na to, yung self-defense guys, unless there's a threat, immediate threat to your life or to your loved one's life. Sa tingin nyo, present ba yun dito? Sabihin ko na sa inyo, nung first part, siguro present, no, actual na kinukuyog siya. Pero yung second part na naawat na sila at siya pa'y nanuntok, pagkatapos niya nanuntok, pinagpuputukan niya, iba na yan. Let me know what you think. Comment down below. See you next time. Bye.